Alam niyo, may kikwento ako sa inyo. Hindi kayo makapaniwala, pero totoo palang pwedeng mangyari to. Meron akong experience na nakatugtog ako sa ibang wedding. No, wedding gig ito, pero ibang wedding yung natugtugan ko. So ganito na nangyari. Actually, hindi ako saxophone. Ako keyboardist ako dito. So ang kasama ko ay violin player. Tatago na lang natin sa pangalang Bro Emil. Ganito nangyari. So, kinontak niya ako, punta kami sa, I think, Morong Rizal ata. Morong Rizal. Nagpa-call time siya ng 6 a.m. Nandun na kami, nagpa-call time. Nung pagdating namin doon sa simbahan, nakita namin, may mga nakapila na, 6 a.m. Ako naman, kasi nga hindi ko kilala yung kliyente, kinontak lang ako nung violinist. So, sabi, sige. Baka pipila na, tutugtog na kami. Tutugtog na kami. So yun, set up kami. Wala namang kumakausap sa amin. Basta nag-set up lang kami. Pila sila, naglakad na sila. So kami naman, tugtog kami. Entourage, and then bridal march. And guess what? Tinugtugan pa namin buong misa. After nung buong misa, meron pang pictorial. Tutugtog din kami ng pictorial. Eto na. After namin ceremony, lumabas na yung kinasal, nag-recessional na. Tapos, syempre, ang gagawin namin, susunod din kami doon sa kinasal kung saan sila pupunta. Kasi for the reception. So, sumunod kami doon sa reception, doon sa convoy nila. Okay, ito na. Sunod kami doon sa convoy nila. No? May mga naka-jeep, may mga naka-tricycle. So, hindi naman ganun kalayo. No? I think mga 10 minutes lang, nandun na kami. Nasa gilid lang ng kalsada. So, alam mo yung sa probinsya, yung may harang lang na tinalian lang na mga straw. Tapos, sa gitna nung parang enclosure, alam mo 'di ba, pag may mga sayawan sa probinsya. Sa gitna is may karaoke. May karaoke machine. Tapos meron din sila parang maliit na stage. And then may tent. Yan yung parang tent. So wala kami makausap. Hindi namin alam kung sinong Ito naman si bro, si Emil. Hindi rin niya makontak yung hindi rin niya makontak yung kausap niya. Hindi rin niya makontak. So kami, sunod-sunod lang kami kung saan sila pumunta. Sunod lang kami. So, hindi namin alam kung saan magsiset up. So, nakita namin yung karaoke. Sabi, baka doon tayo baka doon tayo pwede makisaksak. Kasi may karaoke. So, meaning, nandun yung sounds. So, set up kami. Sinet up ko yung keyboard ko. Kinuha niya yung violin. Yun, may tunog na yung keyboard ko. Kasi yung keyboard ko, wala naman akong dalang amp. Yung keyboard ko may speaker, PSR. Tapos, nakita namin yung bride and groom dun sa gilid. Dun sa kanilang parang stage. And then, parang tumitingin sila sa amin. Pero, alam mo yung mga mukha nila, yung parang nagtataka sila. Parang, alam mo yung nababasa ko sa isip nila. Sino itong mga to? Parang ganun yung tingin. Pero syempre hindi na sila. Nakikita ko lang sila, parang nagtataka sila. Tapos ito si Emil, nakaready ng tugtog. Sabi ko, Mil, bro, parang may gustong sabihin yung bride saka yung groom. Kasi sinabi ko doon kay bro. So lapit siya. Tapos tinanong niya yung bride and groom. Ma'am, kayo po ba yung kausap ko si ito? Hindi kami yun. Sabi nung bride, hindi kami yun. Baka yung kasunod naming wedding. Alam mo, talagang kami, oh my God, parang ganun yung naramdaman namin. Pero ako, sarap ko. Medyo natatawa na ako. Pero alam mo, nagpapanik ako. Pero, ganito pala, mangyayari pala to sa ganito. Yung pala, ganito nangyari. Yung palang tutugtugan namin is yung kasunod na wedding. So, pack up kami, hindi kami mapakali. Men. And alam mo, nakakatawa pa, buti na lang, mababait din yung, Huwag muna kayong umalis, kain muna kayo. so, alam mo yun, nakalibre na sila. So, gusto nila kain daw muna kami. So, takbo na kami, hindi na pwedeng kumain. Sabi namin, naku, hindi po pwede kasi yung tutugtugan namin is yung kasunod na wedding. Alam mo, buti na lang din. Yung tutugtugan namin talagang wedding is merong dalang choir. Yan. So, nakalusot kami dun sa tugtog. Kasi kailangan namin bumalik kasi yun yung kasunod namin andun na sila So, yun ang nangyari. Meaning, nakahabol kami dun sa, pero late na syempre, dun sa tunay na wedding, nakahabol kami nang hindi kami masyadong nakalata. Kasi, gawa ng choir. So, may tugtog. Kahit paano, may narinig na music yung kinasal. Alam mo ba kung ano ang mali doon? Ano ang lesson na pwede nating matutunan?
sa mga mag-wedding, sa mga baguhang sa mga baguhang musikero, no, papasok is dapat pag kinontak kayo, kailangan meron kayong ibang contact person. Hindi lang yung yung couple, hindi lang yung bride and groom. Kailangan meron kayong isa pang number na iba pa. Like coordinator. Of course, coordinator dapat number 1 yan. Pero kung walang coordinator sa mga wedding nyo, dapat yung mga yung mga kapatid, yung mga kamag-anak, yan, yung mga bridesmaid, yan, sila kasi mga nag-aasikaso. Ayan, so ang nangyari kasi, kaya hindi namin makontak is ang contact ang contact namin is yung bride. Which is naman, alam naman natin, pag on the day na, hindi mo na makokontak yan, hindi na niyan hawak yung cellphone niya. Yun lang ang lesson natin, yun lang ang lesson ko. Anyway, nakakatawa kasi sobrang pag naalala ko ngayon, natatawa pa din ako kasi, nangyari. Pero, well, nalusutan naman namin pero nakakatawa din. So, yun lang. I hope may natutunan kayo sa kwento ko. Okay, bye-bye!